Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Una sa lahat, pagpasensyahan nyo na po. 2 days na wala ho tayong update. Gawa ng busy ho ang inyong host. May mga lakad, kaya pagpasensyahan nyo na po na 2 days wala ho tayong update at ngayon lang ho tayo nakapag-update. Pangalawa, pagpasensyahan nyo na po, medyo maingay ang ating children of God kasi naglalaro ho sa labas ng bahay. Kaya maraming salamat ho sa lubos nyong pag-unawa. Okay? So, eto nga ho mga ka-action, mga kakampeng, no? Pag-usapan lang ho natin itong latest na naging investigasyon ng ating mga otoridad regarding nga ho sa pagkasawi nito ni Mima Alicia. Una sa lahat, nakikiramay ho tayo sa pamilya ni Mima Alicia, no? At ipagdasal ho natin na sana makamit ho nila ang hustisya. So, noong araw nga ho, umaga-umaga, nung 17, pinanood ko ho ang mga vlogger na mga loyalista at ito nga ho ang naging topic nila, ang pagkabaril kay Mima Alicia. Ngunit may mga daw pa sila, kumbaga hindi ho sila sigurado. Kaya naghintay ho ako sa mga mainstream media na maibalita. Yun nga ho, kinagabihan, nakita ko na ho sa balita na ito nga ho talaga ang nangyari kay Mima Alicia nung madaling araw ng 17. Oo. So, nakakalungkot isipin mga ka-action, mga kakampeng, no? Kahit hindi ko mang kadugo si Mima Alicia dahil ho siya ay isang tao, isang babae, at lalo ho siya ay kapwa natin Pilipino. Nalungkot ho ako sa nangyari, pero wala ho tayong magagawa. Ganun ho talaga ang buhay, no? Nakakalungkot lang kasi nawala ho siya sa mundong ito na hindi kagustuhan ng Diyos. Pero ganun pa man, tayo po ay umaasa at maghihintay kung ano ho ang mga development ng ating mga otoridad sa kanilang investigasyon dito sa nangyari kay Mima Alicia, no? So eto mga ka-action, mga kakampeng, no? Gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Ito yung investigasyon ito yung investigasyon ng ating mga otoridad. Ayon ho dito sa balita, no? May dalawang lalaki daw na paulit-ulit, no, na namataan sa nasabing lugar kung saan nangyari ang insidente. Ayon na rin sa kuha ng CCTV footage. So, maganda po ito dahil kahit paano may makakatulong at malaking tulong ang CCTV footage. So, ito mga ka-action, mga kakampeng, panoorin at pakinggan ho muna natin ang balitang ito. Credit o courtesy ho sa video ng Bilyonaryo News Channel. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Bumuo ng Special Task Force ng PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dalawa ng posibleng suspect na tinitignan ng Northern Police District o NPD kaugnay sa pamamaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay NPD District Director Police Brigadier General Benliner Capili, bumuo na ng Special Investigation Task Force NIMI para imbestigahan ang pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaking paulit-ulit na namataan sa paligid ng lugar kung saan naganap ang krimen. Hindi na muna naglabas ng iba pang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang patuloy na operasyon laban sa mga suspect. Sa ngayon, patuloy pa ring tinutunto ng mga otoridad ang posibleng pinagtataguan ng mga ito. Matatanda ang madaling araw nitong Biyernes nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang bahay ni Lipata at ng kanyang live-in partner sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Tinangkapang tumakas ng biktima pero binaril sa ulo si Lipata ng kanyang ikinamatay. Sugatan naman ang kanyang live-in partner matapos tamaan sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang pagiging vlogger ni Lipata at ilang posibleng personal na issue. Sa huling vlog ni Mima Alicia, tinalaki nito ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding sa Senado kung saan binanggit nito ang pagkakaroon ng sariling catering sa pagdinig.
Para So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Maganda ho ito kasi kahit papano may CCTV footage ho, no? At maganda ho na ang ginawa ng ating mga otoridad na hindi na muna magbigay ng maraming detalye para hindi maano ba ang kanilang investigasyon. Kaya maganda ho ito, kaya maghihintay ho tayo ng mga bagong development dito sa investigasyon nitong pagkasawi ni Mima Alicia, no? So nakakalungkot lang isipin kasi nagbabasa ho tayo ng mga comment ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa Pilipino sa mga posts, no, na pagkasawi nga ni Mima Alicia. So nakakalungkot isipin kasi grabe, imbis na irespeto ang pagkamatay dahil namatay na, pero kung ano-ano ho na mga negatibong komento at grabe ho ang kanilang haha na mga reaction. Pero wala ho tayong magagawa, opinion nila yun, option nila yun, no? Kaya yun, mag-aantabay ho tayo kung ano ho ang mga bagong development regarding dito sa investigasyon na pagkasawi ni Mima Alicia. At ipagdasal ho natin mga ka-aksyon, mga kakamping na sana makamit ng pamilya ni Mima Alicia ang hostisya. Okay? So yan lang ho muna ang latest update mga ka-aksyon, mga kakampeng. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!